Hilonggo. Please subscribe and like. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Ayan, nandito na naman siyempre ang inyong katropa para magbigay po ng balita sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos po, mga kababayan. So, ito po mga kababayan, kahapon po, namahagi po na mahigit 50 milyon ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camarines Sur, mga kababayan. No? PBBM nagbigay ng 50 million na tulong sa mga magsasaka at mga mangingisda na natamaan ni Christine sa Camsor, mga kababayan. Ito po mga kababayan, nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 10,000 na tulong pinansyal sa bawat benepisaryo sa isang seremonya sa Puerte Camsor Sport Complex sa Camarines Sur. So ayun po mga kababayan, 10,000 po ang inabot na tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Christine po, mga kababayan. Anong sinasabi nyo na walang tulong ang ginagawa ang ating Pangulo? Sa mga mahilig bumatikos sa ginagawa ng Pangulo natin, mga kababayan. So ayan, makikita nyo po dyan, no? Ayan po, yung pamamahagi ng ating Pangulo ng 10,000 sa mga kababayan natin sa mga nasalanta ng bagyong Christine dun sa Camarines Sur, mga kababayan. Diba? O ano na, mga didiles, mahilig kasi kayong pumuna, mahilig kayong gumawa ng issue sa ating Pangulo na sana'y pasalamatan natin ang nagagawang tulong ng ating Pangulo sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Christine. Mga kababayan, dapat pasalamatan natin kasi ura-urada ang aksyon ng Pangulo natin. Tingnan nyo mga kababayan. May narinig ba kayong may nanglilimos ngayon sa daan? Meron ba kayong naririnig na nadaanan ng bagyo sa panahon ni PBBM na nanglilimos dahil sa walang tulong ang ginawa ang gobyerno? Wala tayong narinig yan. Pero sa past administrasyon, meron tayong narinig. Nung panahon ng bagyong Odette, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, napakagaling ni Duterte nung panahon niya. Sa akin mga kababayan, tapos na sana yun eh. Nga lang kasi, alam nyo mga kababayan, parang sobra na rin kasi itong ginagawa ko ng mga didiles kay PBBM, mga kababayan. Pero inyo mga kababayan. Yan tingnan nyo yan. Yan yung pamimigay po ni PBBM ng yero, kahoy, at saka yung plywood. So ito naman yung nasa baba, yan daw yung kalalabasan ng ibinigay ni PBBM, mga kababayan. Kaya yung nasa baba na yan, bahay na ng aso yan eh. Mga kababayan, kahit ako magagalit ako dyan eh. Yan lang kasi, plywood po ang binigay ni PBBM. Hindi ho tabla, mga kababayan. Pang-aso yan eh. Diba? So, ibig sabihin, mga kababayan, tanga na lang talaga ang maniniwala po sa mga inilalabaso ng mga didiles tungkol kay PBBM. Kasi biruin nyo, mga kababayan, gawa-gawa lang nila yan. Ngayon naman, mga kababayan, inuuto lang nila mga viewers nila. So, yung mga viewers naman nila, oto-oto naman na naniniwala na yan daw ang pinagawa ni PBBM. Kalokohan naman, mga kababayan. Diba? Be aware naman ho sa mga kababayan natin. Madali lang naman mag-research. Nakikita naman natin yan, mga kababayan. Kung anong nagagawa ni PBBM. Huwag lang ho kayong manood doon sa mga one-sided lang na manood kayo doon lang sa mga naninira kay PBBM. Panoorin nyo rin po yung mga totoong nagbabalita. Nakikita naman natin yan sa media eh. TV Patrol, ABS-CBN, SMNA lang naman ang hindi nagbabalita kay PBBM. Kasi galit sila. No? Diba? Ito pa, dagdag pa ito mga kababayan. Noong nakaraang linggo, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kabuuan 130 million sa mga local government unit sa Bicol Region na lubhang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Christine. So ayan po mga kababayan. Noong nakaraang linggo yun, yung talagang paglandfall po ng bagyong Christine ay ganyang kalaki kaagad yung ipinamahagi ni PBBM doon sa mga nasalanta po ng bagyong Christine, mga kababayan. So ganun po
kabilis ang pagresponde ng ating Pangulo sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Sasabihin ng mga didilis na to, walang nagagawang tulong ang gobyerno. Paano mga kababayan? Hindi naman sila taga doon. Kasi kung wala ho ginawang tulong ang ating Pangulo, ang gobyerno, sa mismong lugar po ng mga Pinklawan, sa tingin niyo po ba mga kababayan, kakampihan nila si PBBM? Hindi nila babatikusin si PBBM? Dahil may ginawa si PBBM na tulong at nakita nila maganda ang ginawa ni PBBM sa lugar nila, nakapagtulong at maagarang aksyon ang ginawa kaagad ng gobyerno ni PBBM. Kaya wala silang masabing masama sa ating gobyerno kay PBBM. Bagkus binati pa ng mga vlogger ng Pinklawan na napakaganda ang ginawa ni PBBM sa lugar ng Bicol, mga kababayan. 'Di ba? Tapos sasabihin ng mga didilis walang nagagawa kasi hindi naman sila ang taga doon. Hindi naman ho sila nakatira doon, mga kababayan. Ang madalas ho nagrereklamo, alam niyo po ba kung sino? Yun yung mga tao na hindi naman naapektuhan ng bagyo. Pero yung mga naapektuhan ng bagyo, mga kababayan, tudo na yan dasal para makabangon sila muli at mapagawa ang kanilang mga bahay. Sila, yung mga hindi naapektuhan, na puro reklamo, yan yung mga taong tamad. Na sana'y tulungan na lang nila na ipagdasal na makarecover kaagad sila, mga kababayan. Ito pa, mga didiles. May ipaparinig ako sa inyo. Di ba sinasabi nyo kay PBBM na walang ginagawang tulong, tapos yung sinasabi ninyong parang bahay lang daw ng aso yung pinamigay ni PBBM. So ito, pakinggan nyo ito nung panahon po ni Duterte. Bagyong Odette, mga kababayan. Para makita nyo po, fair lang tayo dito mga kababayan. Kasi ginagawa nyo pong issue, yung nagdadaang mga bagyo, ginagawa nyo ng issue si PBBM, kaysa sinasabi nyo, bagaling pa rin talaga si Duterte nung panahon niya kasi ura-urada ang aksyon. Agad-agad ang aksyon, agad-agad yung tulong na binibigay ng administrasyon ni Duterte. Sige, patulan natin yung mga sinasabi ninyo na walang nagagawa si PBBM. Ito, pakinggan nyo ito para matauhan kayong mga didilis kayo. Ito mga kababayan, pakinggan nyo. Sa lahat nating mga kababayan, kung sino ba talaga ang mas mabilis na aksyon at magandang ginagawa kapag may mga kalamidad. Ito mga kababayan. Nag-aabiso na mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na mamimigay ang pamahalaan ng 5,000 pisong ayuda. Gusto ko lang iparinig to sa mga didiles, mga kababayan. Sa akin sana, kasi pasalamat tayo, may natanggap na ayuda ang mga kababayan natin na nasalanta ng Bagyong Odette. Pero alam niyo po ba, may kasunod pa yan, pakinggan nyo. Kada pamilyang naapektuhan ng Bagyong Odette, pinabibili rin ng Pangulo si Interior Secretary Eduardo Año ng tarpaulin o kaya ng mga puno ng niyog na bumagsak, lalo na sa Siargao para maging pansamantala raw na pantapal sa mga bahay na nasira. Kasabay niyan, sinisi ng Pangulo ang batas, kaya hindi siya agad nakapagdeklara ng state of calamity. Narinig nyo, mga kababayan? Pansamantala, trapal, mga kababayan. At bibilhin yung mga natumbang niyog para pansamantalang tirahan ng mga kababayan natin na salanta ng Bagyong Odette. So wala ako dyan mga kababayan, para lang may matirahan ng mga kababayan natin. Ang sa akin lang kasi, bakit binabatikos nila ngayon si PBBM tungkol dyan sa binigay na yero, kahoy at plywood para sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. 'Di ba? Pero inyo mga kababayan, kay Duterte, bubong muna, gagawa muna sila ng trapal, bubong, para lang may maagarang tirahan itong mga nasalanta ng Bagyong Odette. Kay PBBM, yero, kahoy at plywood ang ginawa ni PBBM para magandang silungan kaagad ang mga kababayan natin